Ang mga aralin sa video na ito ay una, tukuyin natin sa ating talasalitaan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa aralin. Ikalawa, ano nga ba ang tekstong persuasive? Ikatlo, ano-ano nga ba ang mga elemento ng panghihikayat? Sa unang bahagi ng ating aralin, narito ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, manghikayat, mangumbinsi, makaakit, mapapayag. Ikalawa, pananaw, ideya, pagtingin o unawa o sariling pagtingin. Ikatlo, panindigan, ipaglaban, posisyon o opinyon, pagtupad sa binitiwang salita. Ikaapat, ipinapahayag, sinasabi, linalahad. Ikalima, sumang-ayon, pumayag, nagkaisa. Ikaanim, mapagtibay, mapatunayan, mabigyan ng patunay. Ikapito, layon, mithiin, nais, misyon o intensyon. Ikawalo, imahe, larawan. Ikasyam, kredibilidad, antas ng pagiging matapat, sukat ng pagiging katiwa-tiwala. Ikasampu, estadistika, koleksyon ng impormasyon o datos. Sa ating pagpapatuloy, ano nga ba ang tekstong persuasive? Ito ay tekstong nanghihikayat o nangungumbinsi. Layunin nitong makaakit ng mga mambabasa sa isang tiyak na pananaw, opinyon o aksyon. Ang tekstong persuasive ang nagbibigay daan o dahilan, patunay at ideya upang panindigan ang isang panig ng usapin para mahikayat ang mga mambabasa na sumang-ayon o di kaya ay sumuporta sa ipinapahayag ng teksto. Upang mapagtibay ang pinapanigan, gumagamit ito ng makatotohanang datos, ebidensya at argumento na lalong magpapatibay sa posisyon ng sumulat o may akda. Karaniwang ginagamit ang tekstong persuasive sa mga patalastas, editorial, advertorial at iba pa na may layong makapagpabago o makaapekto sa pasyat opinyon ng ibang mambabasa. Dahil ang tekstong persuasive ay tekstong nanghihikayat, narito ang elemento ng panghihikayat ayon kay Aristotle. Unang elemento ay ethos, karakter, imahe o reputasyon ng manunulat o tagapagsalita. Tumutukoy sa kredibilidad o reputasyon ng sumulat. Ikalawa, logos, opinyon o lohikal na pagmamatuwid ng manunulat o tagapagsalita. Tumutukoy sa lohikal na argumento upang pagtibayin ang posisyon tungkol sa pinapanigan o produktong pinaglalaban sa teksto. Maaaring magpakita ng mga pag-aaral, estadistika at eksperimento upang maipakita ang lohikal na argumento. Ikatlo, ang pathos, emosyon ng mambabasa o tagapakinig. Tumutukoy ito sa pagpapakita ng emosyon sa mga mambabasa o tagapakinig upang makalikha ng emosyonal na koneksyon na siyang magdudulot ng damdamin, tulad na lamang ng takot, galit, pag-asa at iba pa. Ito ay maaaring gamitin upang magpakita ng suliranin sa mga mambabasa. Sa pangungumbinsi, ano nga ba ang kinakailangan upang mahikayat mo ang tagapakinig o iyong mga mambabasa? Narito ang propaganda devices. Unang bilang, name-calling, pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri sa isang produkto upang hindi tangkilikin. Ikalawa, glittering generalities, magaganda at nakakasilaw na pahayag ukol sa isang produktong naayon sa nais ng mga mambabasa. Ikatlo, transfer, paggamit ng isang sikat na personalidad upang mailipat sa isang produkto o tao ang kasikatan. Ikaapat, testimonial,
tuwirang pag-endorso sa isang tao o produkto ng isang sikat na personalidad. 5, plain folks. Ang mga kilala o tanyag na tao ay pinalalabas na ordinaryong taong nanghihikayat sa boto, produkto o serbisyo. 6, card stacking. Pagpapakita ng lahat ng magagandang katangian ng produkto ngunit hindi binabanggit ang hindi magandang katangian. At ang panghuli, bandwagon, paghimok sa lahat na gamitin ng isang produkto o sumali sa isang pangkat dahil ang lahat ay sumali na. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.